Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, pero sa hirap ng buhay ngayon, murang tinapay lang ang bumubuhay sa maraming tao. Pero isang panaderya sa Baliwag, Bulacan, layunin pa yata nilang mamerwisyo sa dumi ng kanilang tinapay. Ang murang tinapay na hanap ng masa. Masarap pang lasa at magaang din sa bulsa. Kaya naman sa kumakalam na sikmura, ito rin ang bida. Ang abot kayang tinapay mabenta raw sa Baliwag, Bulacan. Bukod kasi sa mura, panalo pa raw ang lasa. Pero kagad kami nawala ng gana. May isa kasing kwentong biglang umalsa. Akala ko po malinis ang kanilang tinapay dahil nga sikat na sikat po kasi dati yan eh. Kaya akala ko malinis at masarap ang luto nila. Isa si Janet sa mga suki ng mga murang tinapay sa Baliwag. Ang kakarampot na arawang kita, ibinibili niya ng murang tinapay para sa pamilya. Bumibili na doon kasi mura. Lahat naman ng uri ng tinapay doon, tigpa 5 pesos lang. Ang mga tinapay sa kanilang mesa, matagal na raw nilang binibili sa kilalang magtitinapay sa kanilang lugar. Okay naman yung lasa niya, saka kasi halos lahat ng mga tindahan dito sa amin, doon din gumukuha ng tinapay. Pero ang hindi alam ni na Janet, ang nabibili nilang produkto may sikretong palaman. Dahil ang kapalit ng barya-barya, sandamakmak namang problema. Ang bawat piraso ng mga ganitong eksena, nakita namin sa isang panaderya. Nakita ko po yung paano nila ginagawa yung tinapay nila. Napakadumi po talaga ng lugar at hindi po simentado yung kanilang pinaggagawaan. Ang mga sinasabing masamang tinapay, minamasa umano sa loob ng lumang gusaling ito sa Barangay Santa Barbara. Gabi kung umariba ang mga panadero at panadera. Pero ang step by step nilang paggawa hindi nakaligtas sa aming kamera. 1, 2, 3, say cheese! Ang mga gumagawa para lang nagpipinta ng obra. Kaya naman ang mga bata ginagaya pati ang gawin ng mga nakatatanda. At pag gumagawa pa ho sila ron, ay mga nakaubad pa rin. No? At tumutulo yung pawis nila dun sa ginagawa nila. Mga pasaway na magtitinapay. Ang mga sako ng harina ay nako, sa maputik na sahig ba inihahalo? Pati ibang sangkap pinababayaan. Ano ba yan? Ang mga pandesal nakabalandra sa kahoy na mesa. Yung lamesa po nila talagang napakarumi. Halos hindi po nila nililinis ang kanilang pinaggagawaan. Nanggigitata na ang mga gamit. Ay, kawawang customer, baka mabulunan sa kalawang. Madilim po yung kanilang ginagagawa. Kandila po ang kanilang ginagamit na ilaw. Kaya po, hindi po nila gaano makita yung kanilang ginagawa, malinis ba o madumi. Ang mga lalagyan ng bagong gawang tinapay animoy, Leaning Tower of Bulacan. Halos dumikit na doon sa kanilang kesame na luman-luma na hindi halos di nalilinis talaga. Kaya naman ang mga freshly baked tinapay within reach din. Libantay! Oh, may tinapay! Ang mga hayop po nila, aso, yung bibi, pusa, nalalagyan yung kanilang ginagawa ng mga dumi ng hayop. Ang mga tinapay na baho naman nakita namin sa isang banda, parang tampakan ng basura. Napaka-asim po ng lugar nila dahil po yung nabubulok na harina ay nangangamoy na po. Sobrang baho po din sa lugar. Pero at the end of the day, may mga tinapay na ready to deliver. Madilim pa nang iriyahin ng tricycle na ito ang mga tinapay galing sa minanmananaming panaderya. Sa ilang sari-sari store pala nila ito unang inilalako. Pero ang karamihan sa palengke ng Baliwag na inaalok.
patok sa mga mamimili ang sari-saring klase ng tinapay. Ting umaga, nag-arasyon sila ron. Tapos yung ano nila, yung tinapay nila, talagang may bumibili na itinitinda pa sa tindahan ng kanilang tinapay. Mura po yung tinapay nila, hindi kagaya sa ibang bakery. Ang mga tindera, kitang-kita, kumikita. Wawate, pa-cheeseburger ka naman. Sa isang banda naman namin, naispatan ang tinaguriang magtitinapay ng Santa Barbara. Ang mag-asawang sina Ferdy at Cora ang may-ari raw ng sinasabing maruming panaderya. Pwede mo ba iharap sa akin para Isa po sila sa pinakamalaking supplier sa Baliwag. Ang kinabahala ko po, baka ang pamilya ko ang makakain doon sa ginagawa nila. Magkasakit. Susunod, expiration date ng dugyot ng panaderya magtatapos na.